Hello, kamusta tayong lahat? I worship the Almighty Father. I exalt His name on high. I give thanks to the Creator of heaven and earth. For He is wonderful, He is amazing. He is the God of justice, the God of righteousness, the God of love, the God of wisdom and knowledge. Our Father is powerful. He can create anything out of nothing. And He will just use His words to create what He wants to create, because our Father is powerful. And I worship Jesus Christ, because if we glorify our Father, we are also glorifying Jesus Christ. Because Jesus Christ introduced us to our Father. That's why we know our Father now. It is because of Jesus Christ. It is because of the blood of the Lamb. Jesus gave His life for us, to save us from eternal damnation, to give us everlasting life. And so our Father, when He looks at us, we are beautiful in His eyes because of Jesus Christ. The Almighty Father loves Jesus Christ so much because Jesus Christ obeyed our Father. And when He was in this world, He obeyed our Father, every directives of our Father. Jesus Christ did all things, even if it meant to give His life and His blood to be shed on the cross. And so in Daniel chapter 7 verse 13, we've already read that. No? Daniel chapter 7 verse 13. We already have a video, and we've uploaded it already. But let's read Daniel chapter 7 verse 13. In my vision at night, I looked, and there before me was one like a son of man, coming with the clouds of heaven. He approached the Ancient of Days and was led into His presence. Who is the Ancient of Days? Jesus Christ approached our Father, the Ancient of Days, and He was led into His presence, in the presence of our Father. He was given authority. Sino ang binigyan ng authority? Si Jesus Christ. He was given authority, glory, and sovereign power. All nations and peoples of every language worship Him. His dominion is an everlasting dominion that will not pass away, and His kingdom is one that will never be destroyed. That is the kingdom of Jesus Christ. It will be established when He comes the second time around. And so Jesus is also God, like the Almighty Father, because the Almighty Father shared His gloriousness to Jesus. He was given authority. This is the proof that Jesus is God. No? He's not a prophet. Walang prophet na binigyan ng netong authority. So sino ang nagsasabing prophet sa Jesus Christ? Those are false teachers, blind leading the blind. Hindi nila nagbasa ng Bible. Kaya lagi tayo magbabasa ng Bible, no? I always reiterate every video. In every video na in-upload ko, I always reiterate to read the Bible, to get to know our Father, to get to know Jesus Christ on a deeper level. So last time, we read Jeremiah chapter 16. So in Jeremiah chapter 16, pinagsabihan ni Almighty Father si Jeremiah not to marry and not to have children. Because the people of this world will die a gruesome death.
No one will lament them or mourn them. Iniiwas ni Almighty Father si Jeremiah sa heartaches and pains. At gusto ni Almighty Father na mag-focus si Jeremiah for the work of the Almighty Father. At ang sabi pa ni Almighty Father kay Jeremiah, huwag makikipag celebrate or to join in a feast with other people to eat and drink because makakorrupt si Jeremiah. At dito nagwa-warn si Almighty Father, just like in any prophetic books, about the sins of the people. Nang laging matigas ang ulo ng mga tao. Sa Isaiah, matigas ang ulo ng mga tao, no? Sa Ezekiel, sa Zechariah, matigas pa rin ang ulo ng mga tao. Sa Daniel, matigas pa rin ang ulo ng mga tao. Sa Book of Revelation, matigas pa rin ang ulo ng mga tao. Kaya ang gagawin ni Almighty Father sa mga rebellious people, they will be casted out of the land na hindi alam ng mga tao kung anong land yon. Pero yun ay yung land ng Hades or Sheol. There you shall serve other gods day and night. So walang pahinga, day and night, magsiserve sila sa gods. Sinong gods yon? Yung God nung lugar ng Hades. Sino ba ang God sa lugar ng Hades? Sino ba ang namumuno doon? The Almighty Father created Hades or Sheol for the fallen angels, originally for the fallen angels. But since the people follow the proddings of the evil one, and so doon din ang magiging kaparusahan sa kanila, punishment. At pag nasa Hades na ang mga tao, hindi na makakatawag kay Almighty Father. Hindi na madidinig ni Almighty Father, tatalikuran na ni Almighty Father ang mga tao na yon. And so, those who are in Hades have no hope and a future. Those souls, no? And that is the second death. At darating ang panahon, sabi ng Almighty Father, na ang mga tao hindi na magsasabi ng the Lord lives who brought up the children of Israel from the land of Egypt. Galing sa Egypt, dinala sa Israel. Hindi na ganon ang sasabihin ng mga tao. Ang sasabihin ng mga tao, si Almighty Father, galing sa heaven, yung mga souls niya, land of the north, and from all the lands, no? Pagsasama-samahin niya ang kanyang mga anak, I will bring them back into their land which I gave to their fathers. It's a promised land, the New Jerusalem. At magpapadala si Almighty Father ng fishermen, fishers of men, na nakita natin sa New Testament. Tinawag ni Jesus Christ na fishers of men ang kanyang mga apostles. Sharing the word of God, sharing good tidings, sharing the good news. The good news that we will be saved if we trust Jesus and give our mind and body and soul and spirit and trust our Father. At magpapadala rin si Almighty Father ng mga hunters. So yung mga hunters, sila ay mga naka-assign naman sa mga rural areas, no? Rural areas ng mga lugar kung saan may mga bundok. Kasi sa mga bundok may mga tao rin doon malayo sa civilization. Kaya magpapadala si Almighty Father ng mga missionaries. No? Napansin niyo yung mga missionaries parang mga hunters.
Saan ba hindi pa nakakakilala ang mga tao kay Jesus Christ? Doon sila pupunta. Hunters. At ang mga gawa natin hindi natatago kay Almighty Father. So before idalin sa Hades ang mga rebellious people, ang sabi ni Almighty Father, and first, I will repay double for their iniquity and their sin. Ano yun? They will die a gruesome death because they defiled the land. Defiled the land, corrupted the land, nagpakalaganap ng kasamaan sa mundo. And they have filled my inheritance with the carcasses of their detestable and abominable idols. At ang inheritance ni Almighty Father, ang mga tao, sila mismo, yung puso ay madumi. Buhay pa lang, patay na agad. Naiintindihan na yun? Buhay sila, no? Physically buhay, but they are dead already in the inside because of their wicked ways, because of worshiping idols, because of rebelliousness. At binasa rito natin sa verse 19 ng Jeremiah chapter 16 na even the Gentiles shall come to the Almighty Father. Like us, we are Gentiles. We are not Jews. Or if we have a Jewish blood, baka patak lang, ano? And saan natin nakuha yung ating mga kasinungalingan, yung mga mali nating gawain? We saw it from our fathers, from our forefathers, from our ancestors. It was passed down to us generation from generation to generation. Mali ang turo sa atin ng mga forefathers natin. Puro mga kasinungalingan. Customs and traditions, puro salita lang yun. Passed down from generation to generation. Ganito kasi yan. Ganon ang istorya nun. Ganito kasi yan. Pero kay Almighty Father, we have the Bible. At mas nauna itong Bible kaysa sa customs and traditions ng mga tao. Nakikita naman natin ang Bible. Simula pa nung ginawa ang mundo. Nakadetalye sa Bible. So, sino ang paniniwalaan natin? Yung customs and traditions ng mga tao o ang Bible? Ang Bible is the truth. Walang kasinungalingan ang Bible. Lahat ng mga na-encounter natin, lahat ng mga nasa books, may mga tinitwist sila doon ng mga truth na nilalagyan nila ng kasinungalingan. So, it is not really the truth pag nilalagyan ng kasinungalingan. Even sa history books natin. At, alam niyo yung alchemy? Yung alchemy, no? Parang kapareho ng word ng chemist, no? Diba? Ngayon may subject na chemistry. So, yung alchemy, yung gold, nag-iiba. Ang gold, nag-iiba. Maiiba ang structure. Pwedeng maging silver or gano'n ng alchemy, no? It is sa tingin ng mga tao, it's a magic. But in reality, it's not magic. Gaya ngayon, dati, no, yung mga SIM natin, merong mga gold. Yung mga pera, may mga gold yan. Yung computers natin, may mga chips to na merong gold. So, it's like alchemy. It's like, akala magic, but it is not magic. Kaya nga ang magic kasinungalingan din yan. Ngayon, yung mga ninuno natin na pinapainom ng ganyan, tapos na enlighten sila, pinainom sila ng gamot, ng mga dahon, ng mga halaman, yung mga blue lotus flower, mga ganon. Kaya nag-iiba sila ng isip. So it is not magic. Lahat nasa nature, gawa ni Almighty Father. Kaya yun ay mga kasinungalingan. Kahit yung mga gamot, na hindi, ito gamot galing to sa ano. So yung component ng gamot na yan, saan mismo galing yan? Yung piniga, anong pagkakapiga ng halaman galing yan?
Ano ang pinagsasama-sama niyong mga gamot? Kaya nakapag-invento kayo ng generic name ng gamot. Ano ang component niyan? Hindi siyempre sasabihin, pero ang sasabihin nila is yung chemical compound, no? Para hindi nila masabi ang kung saan talaga galing. Naiintindihan niyo? At saka yung cryogenics, no? The sorcery. Pero ang tingin ng tao, it's science. Ang paglilipat ng tao sa ang paglilipat ng puso or organs ng mga tao sa ibang tao, that's sorcery. Kung mangkukulam, may tao magkadikit, tapos wala sa ospital, nasa bahay lang. Ito, ililipat natin dito sa kabilang katawan. Ito, uy, ano yan na, sorcery. Pero ngayon legal na. Nasa ospital na, mahal ang bayad. Nagkakaintindihan na tayo. Hindi pa rin. At kahit na ano ang gawin ng science, hindi hahaba ang buhay ng tao. Because nagbigay na ng limit si Almighty Father. Hindi kayang dayain si Almighty Father. Kahit ano pa ang gawin ng tao. And also, no, i-add ko lang yung foreskin ng baby ginawang pamahid sa mukha. So that's sorcery. Uulitin ko na naman, kung ang gumawa nun ay nakasuot ng itim, nakasombrero ng patoles, tapos minimix niya sa isang malaking vat yung mga foreskins, tapos kinukuha niya yung mga pinakukuluan niya. Oo, papakuluan yung mga cells, no? Kukunin yon, lalagyan ng ibang mga gamot, tapos ilalagay sa mga botelya, ibebenta. That's sorcery. Pero ngayon legal na. Yun ang ginagamit ng mga artista para gumanda yung skin nila. I-check nyo, di ba? Binigyan ko kayo ng link. And also there is adrenochrome. Galing yun sa mga bata. Adrenochrome. Yung adrenaline glands ng mga bata. Okay? Adrenaline glands ng mga bata. Hindi matatanda kasi dapat bata para makuha yung essence. At dapat tatakutin yung mga bata para makuha yung adrenaline glands nila. Ngayon, pinaprocess yon, ini-inject sa mga matatanda. Kaya nakikita nyo ang mga artista ngayon, bigla na lang tumatanda. Bigla na lang bumabata. Because of the adrenochrome. I-check nyo. Galing yun sa kidney, sa adrenaline glands. Para makakuha yung potent na essence ng adrenaline glands ng mga bata. Kailangan takutin yung mga bata. Mag-activate yung kanilang adrenaline glands. At pag na-activate yon, i-harvest yon. Para yon sa mga matatanda, ini-inject sa kanila or pinapainom sa kanila. So that's sorcery. O hindi nyo naiintindihan. Pero ang sasabihin ng mga tao, that's chemistry, that's pharmaceutical items or invention. Alam natin ang pharmakia came from the word sorcery, no? Hindi nyo alam. I-check nyo, pharmakia, sorcery. Alchemy, chemistry. Iniba lang ang tawag, ginandahan lang ang tawag. At dahil doon galit si Almighty Father sa mga tao, puro mga kasinungalingan ang ginagawa. Puro panggagamit, pagmamanipulate at pag-abuse sa mga kapwa-tao at sa mga bata.
Kaya nga ang mundo ay pasama ng pasama. Because also of the greediness of people, kailangan gumanda ako, bibili ako ng adrenochrome. Paano ka makakakuha ng adrenochrome? Pinaprocess yun. Mahal yun. Dahil yun ay galing sa mga kids hanggang age ng 8. It is not conspiracy theory. They only vilify those who are seeking the truth. Vinivilified ng mga tao. Ginagaslight nila yung mga tao para hindi maniwala. Para patuloy ang negosyo, patuloy ang pang-abuse, patuloy ang panloloko sa mga tao. Kaya ginagaslight nila ang mga tao na hindi totoo yan, chismis lang yan. Marami ng proof. Lumalabas na ang mga proof. Time ang nilalabas na ng proof ni Almighty Father in His due time. No? Nilalabas ni Almighty Father yung mga wicked people. So dito tayo sa Jeremiah chapter 17. The sin of Judah is written with a pen of iron. Alam niyo yung pen, no? Pansulat. Gawa sa metal. Yung iron. Ibig sabihin nun, yung kasalanan ng Judah, nakasulat gamit ang pen na iron. Matigas yung pen na iron. It's a figure of speech. With the point of a diamond, it is engraved on the tablet of their heart and on the horns of your altars. Alam naman natin na yung diamond ay matigas na gem, no? Ginagamit yon pang butas ng mga bato. Ginagamit din yon pang hiwa ng mga glass. Pag may matigas na mga bagay, diamond ang ginagamit. So, ibig sabihin, yung puso ng mga tao, naka-deeply embedded sa puso ng mga tao, yung kasalanan. Dahil ang gamit-gamit ay diamond. Sobra ang pagkakalalim ng pagkakasulat or ng kasalanan. Pen of iron. At ang point ng pen of iron na yon ay diamond. Nakakita na naman na kayo siguro, di ba? Ng diamond na panghiwa ng glass on the tablet of their hearts and on the horns of your altars. So yung evilness ng mga tao, kitang-kita in their actions at saka yung mga bagay na pinaprioritize ng mga tao. Ano ba ang pinaprioritize ng mga tao dito sa mundo? Fame, wealth, and power. Makikipagpatayan ang mga tao sa fame, wealth, and power. That is their priority. Wickedness. It is engraved with the use of a pen of iron. And the point of the pen of iron is diamond. The point, no? Yung pinakadulo. Verse 2, while their children remember their altars and their wooden images by the green trees on the high hills. Ano yung wooden images na yon? Si Asherim yon, a Canaanite goddess. Si Asherim, also Ashtaroth, also Ishtar. Babae siya. Sinasamba ng mga tao na hanggang ngayon sinasamba pa rin ng mga tao. Iniba lang ang pangalan para hindi masabing paganism. Ginawang saint para legal. Pero kahit gawing parang na legal, hindi pa rin ayaw ni Almighty Father. At yung green trees, binanggit na naman dito. Sinasamba ang green trees kasi sa mga tao,
green tree, no? Yung mga evergreen tree symbolizes prosperity. Hindi ka matutuyuan ng pera, hindi ka matutuyuan ng mga blessings. Yun ang sinasamba nila, yung green tree. Kasi yung green tree hindi yun na laging prosperous ang buhay. Kaya nga 'di ba pag nagki-Christmas kayo, sineselebrate nyo yung birthday ni Tammuz. Hindi naman birthday ni Jesus yung Christmas Day eh. Hindi siya pinanganak ng December 25. Nilagay lang ng mga Romans na December 25 in conjunction with the birthday of Tammuz. So si Tammuz talaga ang sineselebrate. Ngayon, bakit may green tree? It's prosperity. Kaya nga 'di ba prosperous pag New Year, tapos nilalagay kayo ng green tree, tapos under the green tree, marami kayong nilalagay ng mga gifts, gift giving kayo, nag-exchange gifts kayo. Pero tayo as Christians, hindi natin kailangan ng green tree, hindi natin kailangan mag-exchange gift dahil every day is gift giving day. Yung ibang tao, pag Christmas lang namimigay, tapos ayaw ko tong regalo na to, tapos i-recycle ko to. Masama ugali. Imbis na magpasalamat, ay pangit ang bigay niya sa akin, ibibigay ko na lang to sa iba. Sayang. Sana sinabi mo na lang, alam mo, ayoko ng regalo mo, pero tatanggapin ko, no? Maging honest. Ba't hindi maging honest yung mga tao? Nahihiya, masisira ang kanilang reputations. Mas mahirap masira ang reputasyon natin kay Almighty Father. Ang tao kasi gusto natin na piniplease yung mga tao. Why should we please people? Yung mga tao, hirap na hirap. Kasi yung mga tao, gusto na i-please ang people because they are insecure. Gusto na sila yung mahalin ng mga tao. Hindi importante ang pagmamahal ng tao sa kapwa-tao. Ang validation ng tao sa kapwa-tao, hindi importante. Ang importante, ang validation ni Almighty Father. Pag ang sinisik natin yung validation ni Almighty Father, lahat na ng bagay na gagawin natin, magiging tama. Sa paningin ni Almighty Father, righteousness. No? So yun yung green tree na nagsisimbolize ng lalagyan nyo ng mga dekorasyon, tapos may under the tree mayroong mga gift giving kayo, tapos namimili kayo ng tao ng pagbibigyan ng maganda. Pag hindi yung type masyado yung tao, pangit ang ibibigay ninyo. Where's the justice there? Hindi mo talaga mahal yung kapwa-tao mo. Pakitang tao lang. Just to show people, nagbigay ako ng regalo dyan. Kaya ko magbigay ng regalo. Hypocrisy. Ugali ng tao. Verse 3, O my mountain in the field, I will give as plunder your wealth, all your treasures and your high places of sin within all your borders. Sabi ni Almighty Father, no? Yung magulong lugar, ipapamigay yung kanyang wealth sa ibang mga tao. Ano ang wealth na ipapamigay? Yung true treasure. Hindi na magpo-focus sa kanila. Hindi na magpo-focus sa mga wicked people. Dahil nire-reject ng mga wicked people ang treasure, ang true treasure si Jesus Christ, si Almighty Father. Verse 14, and you even yourself shall let go of your heritage which I gave you, and I will cause you to serve your enemies. Inulat na naman ni Almighty Father. Iniwan mo ang iyong heritage, ang iyong inheritance na ibinigay ko sa iyo, yung karapatan mo, ang iyong birthright. Sabi ni Almighty Father, and so I will cause you to serve your enemies. Ngayon, magsaserve ka ngayon sa iyong mga enemies. Sino ba ang mga enemies?
ang mga enemies, the principalities of this world, the evil spirits, in the land which you do not know. Anong land yon? Yun yung Hades, yun ang Sheol, yun ang lake of fire. Andun ang mga enemies, nagsama-sama doon. Sometimes, yung mga enemies lumalabas doon nang i-invite ng mga tao to commit sins para dumami ang mga tao sa Hades. For you have kindled a fire in my anger, which shall burn forever. Dahil nagalit-galit ako, at ang galit ko ay masusunog ng habang buhay, walang katapusan. Kaya nga, yung fire in Hades, yung lake of fire, it will burn forever. Because that is the wrath of the Almighty Father, is punishment for people. Di ba sabi ng Almighty Father, hihingahan niya, yung hininga niya ang nagpapalakas ng apoy sa Hades. No, nabasa natin yan, di ba? Saan ba natin nabasa yun? The fire in Hades is saan na ba yun? Sa Isaiah. Yeah, it's Isaiah. Isaiah chapter 30, verse 33. For Topheth has long been ready. Indeed, it has been prepared for the king. Sino yung king na yan? The king of lies, the father of all lies. He has made it deep and large, a pyre of fire with plenty of woods. The breath of the Lord, like a torrent of brimstone, sets it afire. Si Satan, hindi siya nakakapag-create ng anything. Ang kaya lang niya is to influence people. Magbibigay lang siya ng sit-sit sa mga tao. Pero hindi niya kayang mag-create kasi hindi siya powerful. Our Father is powerful. So, sino tayo didikit? Kanino? Sa ating tatay. He's powerful. Kaya yung Hades, for punishment yon, for the fallen angels and for Lucifer. But then, isasama na rin doon yung mga wicked people, the rebellious people who don't want to follow the commands of the Almighty Father. Verse 5, thus says the Lord, cursed is the man who trusts in man. Isinumpa ang tao kung magtitiwala siya sa tao, and makes flesh his strength, whose heart departs from the Lord. So kung cursed yung man na nagtitiwala sa kapwa niya tao, mahina siya. Kasi nagtitiwala siya sa tao. Ang tao, walang power. Sino may power? Si Almighty Father. Dahil ang tao, gawa sa flesh, gawa rin tayo sa alikabok, gawa sa clay. So wala tayong power. Saan natin makukuha yung power? Kay Almighty Father. Kaya didikit tayo sa Kanya. At lalo na kapag yung tao na yon ay hindi nag-trust kay Almighty Father, ang tao na yun ay cursed. Pag sinabing cursed, eternal damnation. We should not trust ourselves. We should not trust our other people, no? Sino ang pagtitiwalaan natin? Si Almighty Father, yung kanyang mga salita. Yung mga tao kasi, nagsisinungaling. Kaya, lahat ng mga bagay, ng mga decision making natin, ask our Father. Father, okay ba to? Almighty Father. Ask natin yung advice ng tatay natin. Seek our Father. For He is our Father. He created us. Kilalang kilala niya tayo. Yung veins natin, kung ilan ang likong veins, kung ilan yung hibla ng ating mga muscles. He created us. Verse 6, for He shall be like a shrub in the desert and shall not see when good comes.
Yung desert is like a wilderness or a barren land. Walang makikita siyang good. But shall inhabit the parched places in the wilderness in a salt land which is not inhabited. For those people, no, there is no hope for a man whose heart is evil. Never siyang magiging contented. There's no contentment. There's no satisfaction for people who don't trust the Almighty Father. Laging siyang kukulangin. He will always lack something in his life. Nakabandage na siya sa kasalanan. Kung hindi siya magtitiwala kay Almighty Father, kung hindi siya magtitiwala kay Jesus Christ, nandun siya sa kasalanan. Hindi niya makikita yung mga bagay na magaganda na ibinigay ni Almighty Father. Tayo nakikita natin ang mga bagay na magaganda ni Almighty Father. Hindi tayo mayaman. Simple lang ang buhay natin. Pero nakikita natin ang bagay na magaganda na binigay sa atin ng tatay natin. That alone, magkakaroon tayo ng peace of mind and contentment. Sometimes, the rich people, no? Not all, but there are rich people who are not contented. Lagi na lang kulang. 10 billion na ang pera sa bangko. Hindi, dadagdagan pa natin yan. Kailangan dumami pa yung pera ng 10 billion. Hindi na masatisfied. And so, ano na ang nangyayari? Nafo-focus na sa pera. Nalayo na kay Almighty Father. Dito sa mundo, mayaman siya, earthly possessions. But when the time comes that the Lord will get his soul, it will be thrown into the lake of fire. Mababaliwala ang kanya mga milyones, bilyones na tinago, or trilyones pa man din, or gazillions. Hindi mababayaran si Almighty Father. Bakit? The Almighty Father created all things. Paano siya mababayaran? Kahit paggawaan mo si Almighty Father ng isang malaking temple, hindi papayag si Almighty Father. Gawa ng tao ang temple. Gawa ng tao yung building. Hindi holy yon. This world is only a footstool of our Father. Ano ang gusto ni Almighty Father? A heart that is willing to follow Him. A righteous heart that is in line with God's laws. Yun ang gusto ni Almighty Father na ginagawa natin. Hindi yung mga bagay na susuhulan mo si Almighty Father na magsasacrifice ka. No? Nakalagay to obey is better than sacrifice. What is to obey? Obey the words of the Lord. Kaysa isa-sacrifice mo yung isang bagay, yung pera, pero hindi ka naman nag-obey kay Almighty Father, baliwala din. Kasi yung sacrifice, ginawa na ni Jesus lahat yun. Kaya ba bang ibigay ang buhay mo? Hindi mo kaya magawa yung ginawa ni Jesus. Dahil si Jesus, never siya nagkasala. His blood is precious. Ngayon, sabi mo, kaya mong ibigay ang buhay mo. Sige, pero yung dugo mo madumi eh. Walang value. Si Jesus may value. Gloriousness. Isinare ni Almighty Father kay Jesus. Nakita natin, nabasa natin sa Book of Daniel, di ba? Yung authority, nabasa rin natin sa Book of Ezekiel. Kabisado ko na, doon yung man clothed in linen, doon ipinakita yung 4 living creatures na ibinigay ni Almighty Father kay Jesus Christ, yung fire. Sharing the gloriousness of our Father to Jesus Christ. Verse 7. Blessed is the man who trusts in the Lord and whose hope is the Lord. Bakit? Kasi pagpapalain ni Almighty Father, dadagdag ng dadagdag. Kung sino ang meron, nabasa natin, di ba, parable of the minas or minas. Kung sino ang meron, mas dadagdagan pa siya ng blessing, at kung sino ang wala, mas tatanggalan pa siya. Kaya nga, blessed is the man who trusts in the Lord and whose hope is the Lord. For us, we trust our Father, and He is our hope.
Verse 8, for he shall be like a tree planted by the waters, which spreads out its root by the river. Ganon ang tao if he trusts the Almighty Father. Para siyang stable tree na nakatanim malapit sa tubigan. Hindi siya na kukulangan. Laging may blessings, which spreads out its roots by the river. Yung root niya, nandun sa river, laging flowing with water. Abundance. Hindi kinukulang. Dahil nagtitiwala tayo kay Almighty Father. And will not fear when heat comes. Hindi matatakot kung darating ang mga troubles. Because we have our Father. He loves us. But its leaf will be green. And it will not be anxious in the year of drought, nor will cease from yielding fruit. Hindi siya matatakot kung magkakaroon man ng drought or problems or tribulations. Yung leaf niya, laging green, laging nakatingin kay Almighty Father, getting sustenance from the Almighty Father. Nor will cease from yielding fruit. Hindi matatapos ang bubunga ng puno na yon. Gaya natin, bilang isang followers of Christ, we trust our Father. Hindi matatapos yung pag-yield ng fruits natin. Ano ba yung mga fruits? Binanggit, di ba, sa New Testament? Fruits of the Holy Spirit. Love. Hindi tayo maubusan ng pagmamahal. Pagbibigay ng pagmamahal sa kapwa-tao, pag-iintindi sa mga tao. Hindi tayo maubusan ng joy dahil lagi nating makikita ang good side of everything because we have our Father. We will have peace of mind dahil alam natin our Father is in control. We will have patience because our Father is patient also to us. Kindness will give that to the people because all the good things come from our Father, and so we can impart to people kindness, goodness, no? And faithfulness, no? Faithfulness to our Father, and gentleness, gentle to the people, and self-control. We can now practice self-control. Dahil ang nagbibigay sa atin ng strength is our Father. So that people will see that we are truly followers of Christ. At nare-reveal yung ating pagiging isang Kristiyano or followers of Christ through the fruits of the Holy Spirit. Even though we don't talk, may langaw. Even though we don't talk, no, makikita ng mga tao yung actions natin on how to deal with people. Verse 9, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Yung puso, no? Untrustworthy. It's inherently evil. So read the Genesis chapter 6, verse 5. Anong sabi dito ni Almighty Father? Then the Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every intent of the thoughts of his heart was only evil continually. Yung puso ng tao, puro wickedness ang nasa sa puso natin. Makakita tayo ng ibang hindi magandang bagay, nagagalit tayo, makakita tayo ng chismisan, invite natin, okay, chismis to, maganda to. Siraan ng mga tao, siraan natin yung mga tao na yan, oo. Ganon, wicked people. Inggitan, wickedness, inggit. Pag naiinggit ka sa tao, that you are wicked. Kaya huwag kayong maiinggit sa kapwa-tao niyo. Hindi maganda. Kaya kayo naiinggit kasi sa kapwa-tao niyo kasi hindi kayo satisfied sa kung anong meron kayo. Be satisfied. And sino lang makakapag-satisfy sa atin? Our Father. Kung satisfied tayo,
tatay natin. Hindi tayo maiinggit sa kahit sino man. Dahil lahat tayo may kanya-kanyang blessings. Hindi lahat-lahat pantay-pantay. Every one of us, no? Our Father deals with us differently. Dahil iba-iba tayo ng characters and traits. Mukha nga natin, hindi tayo magkakapareho eh. Diba? Verse 10, I, the Lord, search the heart. I test the mind. But in literally speaking, no, sa Hebrew Bible, I test the most secret parts. Literally, kidneys. Pero dito nakalagay, mind. Bakit kidneys? Si Almighty Father, sinesearch niya yung heart, I test the kidneys. Bakit? Yung kidneys, sumasala ng dumi. Madumi ba ang pagkatao mo? Sinasala ba ng kidney? Kaya sa original Hebrew context, it's kidney. At nakatago kasi yung kidney, no? Pero sumasala siya ng dumi. Even to give every man according to his ways, according to the fruit of his doing. So si Almighty Father, He tests our innermost being as a person. He looks at our hearts and our works, if it is congruent with our works. Yung nasa heart natin, pantay ba? Or ng gawain natin o hindi. Sasabihin mo kasi sa heart mo, I am a good person, I love the Lord God. Pero yung works mo ba, paano? Paano mo pinapakita? Hindi pantay. Nakikita ni Almighty Father 'yan. Dapat na verify kung nasa ni heart mo. Ay ganun din, verified. Ganun ang ways niya, ganun ang trato niya sa mga tao, verified. Hindi pwede yung, Lord, you love me, I trust you. And then, paglabas mo naman, makikita mo yung kaaway mo, maiinggit ka naman. Hindi ganon. Hindi verified. Hindi sakto, hindi tumutugma. Nagsisinungaling ka kung ganon. Hindi compatible, no? Hindi compatible yung ugali mo sa actions mo. Hindi compatible yung nasa puso mo sa nilalabas ng bibig mo. Ano ba, may kasabi sa yung mahal kita. Pero nakikita mo naman, mahal ba ako? Ba't parang hindi naman yata, hindi, iba yung sinasabi ng bibig niya sa ginagawa niya. So, hindi na-verify. So, ibig sabihin, hindi ka mahal. Naiintindihan niyo ako? It's only lip service. Ang gusto ni Almighty Father, makikita rin sa actions natin. Dahil kahiya-hiya. Sinasabi mo na Christian ka, tapos yung actions mo, hindi naman in line sa kung ano ang inuutos ni Almighty Father. Nakakaya. First and foremost sa Father natin dahil sisinungaling tayo. Verse 11, as a partridge that broods but does not hatch, so is he who gets riches but not by right. Yung isang ibon, a partridge, umuupo siya sa isang mga broods or sa mga itlog niya. Pero hindi nag-hatch. Pero nakaupo siya sa kanyang mga itlog. Ganon din ang nangyayari sa mga taong mayaman, pero nakuha nila yung kayamanan hindi sa tamang paraan. Nakuha nila yung kayamanan sa pandaloko, pang-abuse at pagmamanipula ng mga tao. So, it is unprofitable. Parang ibon na nag-aantay kang mag-hatch, makakuha ka ng investment, walang nangyari. Yung rich man, yumaman nga siya, nakakuha siya ng madaming pera. Pero hindi tama yung kanyang ginawa, hindi rin true investment yun dahil pag kinuha ni Almighty Father ang soul natin, wala tayong madadala kahit isa.
It will leave him in the midst of his days, and at his end, he will be a fool. Naintindihan niyo? Magugulat na lang siya. It will leave him in the midst of his days. Lagi lang siya nag-aantay ng kayamanan. No? Makakapag-acquire siya ng wealth, manipulation, lahat na, ginawa na. Ng scam ng tao. Lahat na ng mga babaeng mayayaman, pinakasalan na. Lahat na ng mga lalaking pinakamayaman, pinatulan na para yumaman. Nang i-scam, gumawa ng networking, mapupunta sa kapahamakan ang tao na yon. And at his end, he will be a fool. Ang dami natin nakikita. Unprofitable. Yumaman ka nga, nasa kulungan ka naman. Yumaman ka nga, hindi ka man masaya. Masaya ka ba? Sumaya ka ba? Nakontento ka ba? Nakuha mo ba yung peace na hinahanap mo nung yumaman ka? Nahanap mo na ba? Hindi pa rin. Nakakalungkot. Kasi lahat tayo, no? Niloloko tayo ni Satanas. Naakala natin yung tunay na makakapag-satisfy sa atin yung kayamanan dito sa mundo. Tinatrap tayo ni Satan. Iniiba niya yung ugali natin. Iniiba niya yung mindset natin. If ino-focus niya sa mundo na to, na ang dapat ang focus natin kay Almighty Father. Ngayon kung sa mundo natin ipina-focus ang isip natin kayamanan sa mundo, hindi yun profitable. Ang tunay na prophet, si Almighty Father, si Jesus Christ. By trusting our Father, worshiping Jesus Christ, believing in His words. Verse 12. Para hindi tayo maging fool or foolish. Ano yung Tagalog ng foolish? Mangmang. Kasi akala mo, yumaman ako, talino ko, hindi. Ang tunay na kayamanan, ang tunay na wisdom, a wisest decision that we will make to choose our Father, to choose Jesus Christ. That is profitable. True treasures, inheritance. It will never fade away. Verse 12, a glorious high throne from the beginning is the place of our sanctuary. Ano yung glorious high throne from the beginning? Yung glorious high throne from the beginning, simula pa ng mundo. Ano yung glorious high throne? The glorious high throne of our Father. Yun yung sanctuary natin. Dun yung safe haven natin, sa tatay natin. Pag nandun tayo sa tatay natin, safe tayo. We are secured with our Father. Hindi natin kailangan ng mga insurance na galing sa bangko. Na isang scam lang yon. Hindi. Kailangan mong kumuha ng insurance para naka-insure ka na, para pag namatay ka, may makukuha yung mga mamanahin yung mga anak mo. Bakit mo iisipin yung mamanahin yung mga kukuha yung anak mo? E di isipin mo yung sarili mo, dahil yung anak mo mabubuhay pa naman yan, marurunong siyang, matututo siyang magtrabaho. Okay? Iniisip agad yung problema sa future. Ba't mo iisipin yun? Ang isipin natin, yung ngayon, kay Almighty Father, tama ang ginagawa natin na naayon sa gusto ni Almighty Father. Itong insurance na to, scam to ni Satan. Para magtiwala ka sa pera. Ngayon, pag huhulog-hulugan mo yun hanggang sa pagtanda mo, makukuha mo daw yun. Buto ka na, no? Mukha ka ng kahoy, saka mo may enjoy yun. Hindi mo na may enjoy yun. Ba't makakapag-travel ka pa ba noon? Matanda ka na? Hindi na. Scam yan. Greatest scam. Invented by the people who love money.
People whose focus is on this world only, to acquire wealth. Ano to? Kaswapangan. Yung madadaya nitong insurance na to, mga swapang din. Sama-sama kayo ng mga swapang. Selfish, greedy. Hindi yan guarantee. Tinawag na insurance, galing sa root word na sure. Hindi yan guarantee. Ang dami nang nangyaring insurance. Nagsara yung bangko, nagsara yung nag-devaluate yung pera. Oh, paano mo ngayon masasabing tumaas yung pera? Nag-devaluate eh. Oh, ano na nangyari? Ganon din. Ha? Ginamit lang yung pera mo to increase their wealth, not your wealth, but to increase the wealth of those who owns the bank, who manipulates the insurance. Noon naman wala namang insurance Wala naman Invento nga lang ng tao yan. Panglalamang sa kapwa-tao. So, sino ang assurance natin? Si Almighty Father. Siya ang ating sanctuary. Siya ang ating haven. A secure place. Yung kanyang high throne. Our Father who loves us. Truly. Who's very honest to us. And who want what is best for us. Verse 13, O Lord, the hope of Israel, all who forsake you shall be ashamed. Lahat ng iiwanan si Almighty Father, lahat ng nire-reject si Almighty Father, they will be humiliated. Those who depart from me shall be written in the earth, because they have forsaken the Lord, the fountain of living waters. Bakit ganon? Kung sino ang umayaw kay Almighty Father, yung umalis kay Almighty Father, yung nag-reject kay Almighty Father, anong mangyari sa kanila? Shall be written in the earth. Ano ba yung written in the earth? Yung mga nag-reject kay Almighty Father. Yung body nila, babalik sa alikabok. Tapos ngayon, yung kaluluwa nila, nandun sa ilalim ng earth. Dahil alam naman natin na ang Hades nasa ilalim. Kaya, they shall be written in the earth. Nasa ilalim. Because they have forsaken the Lord, the fountain of living waters. Kay Almighty Father, galing lahat. Living waters, the river of life. Importante ang tubig sa tao sa ngayon, no? Pero mas importante yung living waters na galing kay Almighty Father. Di ba sabi, okay lang mag-brown out basta wag lang mawala ng tubig. Kasi ang importante yung tubig. Pampalinis para hindi ka magkasakit, ganon. To replenish your body, dahil pag natuyo yung body mo, yung mga organs mo inside your body, magdidikit-dikit yan pag wala ng tubig. Minsan, di ba, pag nauuhaw kayo, nagdidikit-dikit na yung bibig nyo sa dila nyo. Kaya importante yung water. More so, the living waters that comes from the Almighty Father. Verse 14, Heal me, O Lord, and I shall be healed. Save me, and I shall be saved. For you are my praise. Si Almighty Father, He is our praise. He will protect us. He will comfort us. And we will be free from pain and sufferings. Kasi heal me, O Lord, and I shall be healed. Lahat tayo may sugat. Lahat tayo may sakit. Ano yung sakit natin? Ano yung sugat natin? Kasalanan. And the pain that other people
had inflicted on us. Sugatan tayo. Yung mga trauma na nakukuha natin when we were kids, and up to now, may mga trauma pa rin tayo. Sugatan tayo. Si Almighty Father lang ang makakapag-heal sa atin. Siya lang ang makakapag-save sa atin. And we must thank Jesus for introducing our Father to us. And we must not forget that Jesus also heals just like our Father. Dahil shinare ni Almighty Father ang kanyang gloriousness and authority to Jesus Christ, and His kingdom will never end. And we read that in the book of Daniel. Indeed, they say to me, tuloy natin ang verse 15, indeed, they say to me, where is the word of the Lord? Let it come now. So there are mockers all around the world. Naghahanap sila, akala ko ba darating na ang punishment? Bakit wala pa? Mga mockers to, no? Na, indeed, they say to me, where's the Lord? Where's the word of the Lord? Yung sinabi mo ng mga punishment, asan na? Na ngayon na dumating. Kasi nga, they are mocking the Almighty Father. Verse 16, as for me, I have not heard away from being a shepherd who follows you, nor have I desired the woeful day. You know what came out of my lips. It was right there before you. So lahat ng mga binabanggit ni Jeremiah, it comes from the Almighty Father because he was the spokesperson of the Holy God. At sinusunod niya si Almighty Father. Malaki ang takot niya kay Almighty Father. Verse 17, do not be a terror to me. You are my hope in the day of doom. Sabi ni Jeremiah. So he trusts the Lord because He is his only hope from the time of grief, disaster, and troubles. Just like us, our Father is our only hope. In the time of problems, trials, tribulations, problems. Verse 18. Let them be ashamed who persecute me, but do not let me be put to shame. Let them be dismayed, but do not let me be dismayed. Bring on them the day of doom and destroy them with double destruction. Sabi ni Jeremiah. Lord, humiliate those who persecute me, but don't let me be put to shame. Wag mo ako ipahiya, Almighty Father. Yung mga unbelievers, prove them wrong. Let them experience your anger of what you said. Ipakita mo, Lord, sa kanila. And destroy them or crush them with double destruction. Sabi ni Jeremiah, because Jeremiah is seeking justice because of the people who mocked him and persecuted him. And the Lord understands Jeremiah. Verse 19, thus the Lord said to me, go and stand at the gate of the children of the people, by which the kings of Judah come in, and by which they go out, and in all the kingdoms of Jerusalem. So si Almighty Father, the Holy Father, ordered Jeremiah to stand in the major passageways in the gates of Jerusalem, sa mga major streets or major openings or ano pa bang tawag, roads, no? Na malapit sa gate. Daanan kasi ng mga tao yun at daanan din ng mga king. At daanan din ng mga pangkaraniwang tao. So it's a major thoroughfare. Doon siya tumayo. At saka doon sa major road na yon, iba-ibang klaseng mga tao ang dumadaan, iba-ibang mga social status, no? May mga babae, may mga lalaki, may mga bata, may mga mayayaman, may mga mahihirap, may kings na binabanggit dito, may mga government officials, may mga simpleng tao, may mga workers. So lahat ng tao.
And verse 20, and say to them, hear the word of the Lord, you kings of Judah, and all the inhabitants of Jerusalem who enter these gates. Lahat ng papasok sa gate na to, makinig kayo. Pakinggan niyo ang salita ni Almighty Father. Yun ang sabihin mo sa kanila, Jeremiah. Sinabi ni Almighty Father. Pati sa mga kings of Judah, or yung mga namumuno sa Judah, sabihin din, at lahat ng mga nakatira sa Jerusalem. Announce mo sa mga tao, i-broadcast mo. Verse 21, thus says the Lord, take heed to yourselves and bear no burden on the Sabbath day, nor bring it in the gates of Jerusalem. What is burden? Ano bang mga burden? Sabi dito ni Almighty Father, thus says the Lord, makinig kayo, take heed for yourselves, and bear no burden on the Sabbath day, nor bring it in the gates of Jerusalem. Huwag niyong idadalin ang burden on Sabbath day, or dalhin nyo sa gates ng Jerusalem. This is a figure of speech. What is a burden? Burden, dead weight, unprofitable, pabigat. Okay? Ano yung Sabbath day? Sabbath day is the day of the Lord. Sabbath day is when we are with the Lord already. Kaya sabi, respect Sabbath day. Irespeto mo yung oras na pauwi ka na sa bahay ni Almighty Father. Kaya you have the first day, second day, third day, fourth day, fifth day. You can do good deeds. Obey the Father so that on the sixth day and then on the seventh day, nandun ka na kay Almighty Father. You don't have any burden anymore. Yung mga unprofitable, wala na, naitanggal mo na. Ang nasa sayo na lang ay yung mga profitable. Naiintindihan ninyo? So, people should not live a sinful life. Kasi ang akala natin, Sabbath day, it's just a day, one day. No. So, from the first day up to the sixth day, dapat lang ang paglalakad natin na ayon sa kagustuhan ni Almighty Father, which is walk in the path of righteousness, so that on the seventh day, pag uwi natin sa tatay natin, malinis tayo, matatanggap tayo ng tatay natin. Hindi natin dinumihan yung pag-uwi natin sa Kanya. Naiintindihan na ba natin? Ito pa, no? Verse 22, nor carry a burden out of your houses on the Sabbath day, nor do any work, but hallow the Sabbath day as I commanded your fathers. Irespeto ang Sabbath day, gaya ng itinuro ko sa inyong mga magulang. So, itong time na yun, it's visualization. From Egypt to the Promised Land, that's a visualization. It's a practice, pinapakita sa atin. And then, yung Ark of the Covenant, that's visualization para maintindihan ng mga tao. Gumagamit si Almighty Father ng visualization. Naintindihan na ninyo? And so, itong sinasabi na, do not carry a burden out of your house on the Sabbath day. Pag uuwi tayo kay Almighty Father, dapat alam na natin, malinis tayo. Hindi tayo magdadala ng mga dead weight or mga unprofitable things. Dapat ang ginagawa natin from the rest, from the first day of the week up to the sixth day of the week, lahat maayos para sa pag-uwi natin sa Sabbath day or the rest day of our rest day, maayos lahat. Irerespeto natin kasi ang bahay ni Almighty Father. Dahil pag hindi tayo maayos, pag Sabbath day, hindi tayo tatanggapin ni Almighty Father. Saan tayo mapupunta kung hindi natin nirespeto yung Sabbath day? Sa eternal damnation. Kaya nga, hallow the Sabbath day. Or, ano yung ibig sabihin ng hallow? Respect. Or, anoint. Or, yung holy, yung day ng pag-uwi natin kay Almighty Father. Okay? Kasi
Iba ang pagkakaintindi ng mundo ng Sabbath day or sa ngayon ang ginagawa ng mga tao, ginawa ng Sunday. Sunday is the first day of the week. Ginawa nilang kunyari, yun ang Sabbath day, iniba ng mga Romans. Naintindihan niyo? Pero originally, Sabbath day is the rest day. So kahit ibahin ng tao ang Sabbath day gawin ng Sunday, still, iba ang ibig sabihin ni Almighty Father ng Sabbath day dito. Hindi niya malaloko si Almighty Father. Kahit ibahin ninyo ang tawag ng Sabbath day. Ang Sabbath day ay yung pag-uwi natin sa Kanya. Yun ang Sabbath day. Our rest day. Rest natin. Sa mundo na to, meron tayong first day, second day, nasan day na ba ako ngayon, fourth day na ba ako, nasa fifth day na ba ako, nasa sixth day, malapit ka na, no? Nakukunin ni Almighty Father. And sa seventh day, that is your rest day. Makakapasok ba tayo sa kaharian niya sa seventh day of our life? It is a sacred day. Yung pag-uwi natin sa bahay ni Almighty Father. Hindi tayo makakapasok sa Sabbath day sa bahay ng tatay natin kung madumi tayo. Kasi kay Almighty Father lang natin makukuha ang tunay na kapahingahan. Dito sa mundo wala tayong pahinga. Naintindihan na ninyo? Nagpapasalamat ako kay Almighty Father. Naintindihan na natin. Tingnan nyo ha. Verse 23, but they did not obey nor incline their ear, but made their stiff neck or their neck stiff, that they might not hear nor receive instruction. Matigas ang ulo, hindi sila nakinig, hindi sila sumunod sa utos ni Almighty Father. Anong ginawa nila? Matigas ang ulo nila, arrogant, boastful. Para hindi nila marinig ang salita ng Diyos, para hindi sila makareceive ng instructions, parang stiff neck, yung inisnab nila ang salita ng Diyos. Verse 24, and it shall be, if you heed me carefully, says the Lord, to bring no burden through the gates of this city on the Sabbath day, but hallow the Sabbath day, to do no work in it. Kung makikinig kayong mabuti, maiintindihan nyo mabuti, na hindi kayo dapat magdala ng burden sa gates. The gates of heaven or gates of the city on the Sabbath day. Hindi kayo dapat magdala ng burden. Leave it all. Huwag nyo nang isipin yung mga bagay na mga walang kakwenta-kwenta. Yun ang ibig sabihin ng Almighty Father. But hallow the Sabbath day. Respect the Sabbath day. Make it holy. It is sacred. Ang pag-uwi natin sa tatay natin. To do no work in it. Hindi dapat magtrabaho, but to focus our eyes on the Almighty Father and not on other things. Verse 25. Then shall enter the gates of the city kings and princes sitting on the throne of David, riding in chariots and in horses, they and their princes, accompanied by the men of Judah and the inhabitants of Jerusalem, and this city shall remain forever. Nakita na ninyo? This city shall remain forever. Ano yung city na yun? It will remain forever. Yun yung city ni Almighty Father. Ngayon, then shall enter the gates of this city kings and princes. Bakit? Nakakapasok ang mga kings and princes, not literally na kings and princes from this world, kundi pag anak ka ni Almighty Father, you are considered as kings and princes. Pampered tayo ni Almighty Father. These kings and princes, these are the souls of the people who follow the Almighty Father. Nakapasok sila sa gate ng bahay ni Almighty Father, sa gate of heaven. They ride in chariots and on horses, and their princes accompanied by the men of Judah and the inhabitants of Jerusalem, and this city shall remain forever. Ano ba yung city na nagre-remain forever? It's heaven. The city of our God.
Because our Father is forever. There is forever with our Father. Sabi ng mga tao, there's no forever. Yes, there is. With the Almighty Father. And they shall come from the cities of Judah and from the places around Jerusalem, from the land of Benjamin and from the lowland, from the mountains and from the south, bringing burnt offerings and sacrifices, grain offerings and incense, bringing sacrifices of praise to the house of the Lord. Sa heaven. Ano ang dadalan na? They shall come from the cities of Judah. Iba-ibang lugar galing. From the cities of Judah, places around Jerusalem, from the land of Benjamin, from the lowland, from the mountains, from the south, bringing burnt offerings. Ibig sabihin, from all parts of the world, makakapasok sa city ni Almighty Father if we make holy the Sabbath day, the day that we will go back to our Father. Paano tayo makakabalik sa ating Father na magiging holy? By leading a righteous life, pleasing to the eyes of the Almighty Father. And so, these people from different parts of the world, they brought burnt offerings and sacrifices, grain offerings and incense, bringing sacrifices of praise to the house of the Lord. Ano yung mga burnt offerings and sacrifices? Grain offerings and incense, bringing sacrifices of praise. Ano yun? Tayo mismo yun. No? Tayo yung sacrifice. Kasi binigay natin ang buhay natin kay Almighty Father. Burnt offerings, we are worshiping the Almighty Father. Grain offerings, lahat-lahat ng nasa sa atin, ibinigay natin kay Almighty Father. Incense, mabango na aroma, yung mga bagay na ginagawa natin na in line with the law of the Father. Bringing sacrifices of praise. Pinapraise natin si Almighty Father dahil nakarating tayo sa bahay natin ng tatay natin. Yun ang ibig sabihin ng Sabbath day. Going back to the house of our Father. At the end of our lives, dapat makapasok tayo sa Sabbath day sa heaven. Symbolic yun. Kaya lang ginawa ni Almighty Father na isa-isa, it's visualization. Naintindihan na ninyo? Verse 27, but if you will not heed me to hallow the Sabbath day, kung hindi niyo ako papakinggan na irespeto ang Sabbath day, irespeto yung pag-uwi niyo sa akin, sa bahay ko, gumawa kayo ng mga mali, such as not carrying a burden, nagdala kayo ng mga bigatin sa buhay, nagdala kayo ng mga kasalanan ninyo. When entering the gates of Jerusalem on the Sabbath day, then I will kindle a fire in its gates. Pagpapasok kayo sa gates of Jerusalem on the Sabbath day, pagpapasok kayo sa heaven, sa time na kailangan nyo nang pumasok sa heaven, ano ang gagawin ko? I will kindle our fire in its gates, and it shall devour the palaces of Jerusalem, and it shall not be quenched. Eternal damnation uli. Impyerno. Imbis na makapasok ka sa gates of Jerusalem, ano ang gagawin ni Almighty Father? Mapupunta ka sa impyerno. Dahil you brought burdens. Ano ba yung mga burdens? Mga dead weight, dinala mo yung mga kasalanan mo. Burden, kasalanan yon. Dahil hindi yun profitable pabigat lang. Problema mo, buhat-buhat mo yung problema mo, pabigat lang sa buhay, hindi ka naman yayaman sa mga problema mo, buhat-buhat mo sa mga kasalanan mo, buhat-buhat mo, hindi ka yayaman sa kaswapangan mo, sa greediness mo, buhat-buhat mo yon. Yung kasalanan mo na yon. Kaya ano mangyayari? Then I will kindle a fire in its gates, and it shall devour the palaces of Jerusalem, and it shall not be quenched. Pag sinasabing it shall not be quenched, it shall not be quenched. So, ano tong it shall not be quenched? Hindi may extinguish. Ano yung hindi na extinguish? Yung fire in Hades. So, imbis na papasok ka na sa heaven for your Sabbath day, no?
Dahil sa may mga kasalanan ka, hindi ka makakapasok. Ano ngayon mangyayari sa'yo? Susunugin. Sa gates pa lang, harang ka na, hindi ka makakapasok. Doon ka sa may umaapoy na lugar na hindi nawawala ang apoy. Naintindihan na ninyo? Ang galing ni Almighty Father. Na-amaze ako kay Almighty Father. Na kahit ibahin niya yung word na Sabbath day or gawin yung Sunday, iba ang ibig sabihin ni Almighty Father. It is a rest day of our soul. Tapos na yung mission dito sa mundo. We must go back to the Father. That is the Sabbath day. Kaya dapat bago mag-Sabbath day, wala tayong daladang burden. Wala tayong kasalanan. Malinis na tayo. Binigay na natin kay Jesus lahat ng ating mga kasalanan, yung ating mga burdens. Nilinis na tayo ni Jesus Christ. Para pagdating natin sa Sabbath day, malinis tayo, tanggap tayo ni Almighty Father. Sa Sabbath day, the Sabbath day of our lives. Each one of us has different Sabbath days. Our Father is amazing. He's very loving. Napakalalim mag-isip ni Almighty Father. And I glorify His name. And I'm very thankful. Dahil pinapaintindi niya sa akin sa kanyang mga salita. For me, this is a miracle. That my Father is teaching me. This is a miracle for me. Kaya, everyday nagugulat ako sa tatay ko. And He is pouring out His Spirit on us. Dahil, because of His promise in the book of Revelation. So ngayon, ifo-focus na natin ang isip natin kay Almighty Father so that in the Sabbath day, wala na tayong dadalang bigatin sa buhay. Wala na tayong dadalang mga kasalanan. Iniwan na natin lahat ng kasalanan. Tinalikuran na natin lahat ng kasalanan. At nag-move forward tayo. Looking to our Father. Focusing our eyes on our Father. Dahil sa mundo ito, walang profit sa mundo na to. Ang profit natin, si Almighty Father. He is our real treasure. Jesus Christ is our real treasure. And we must thank them for they are doing everything for us to go back to our Father, to return to Him. Pinapaalalahanan tayo lagi ni Almighty Father. Because of His great love for His creation. Siya lang ang tunay na nagmamalasakit sa atin. Yung tatay natin. Puro pagmamahal. Hindi niya tayo hinuhusgahan. Hindi niya tayo inaaway. Ano lang ang gagawin natin? Obey our Father. Obey His commandments. Trust in Jesus. Na pinadala niya si Jesus sa atin. And we should obey Jesus. Learn from Jesus' ways. Matuto tayo kay Jesus. Our friend. The bridegroom, the Lamb of God, who takes away the sins of this world. Thank you, and God loves us all so much.